Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin kong cake ay para sa doggy actually siya. Kaya lang vanilla cake ito. Tapos kapag sa mga ganitong cake, syempre sa pet, vanilla yung in-offer ko tapos medyo less sugar lang siya. Pero inaabisuhan ko pa din si customer na tanggalin yung icing kapag bibigyan yung aso. Syempre kahit paano matamis pa din talaga ang cake. Baka mamaya maging hyper or I don't know kung ano yung effect kasi ng talaga ng mga sugar na yan sa aso. Pero alam ko nagiging hyper yata sila. So, ganyan na nga. Yung shape niya pala, parang siyang tatsulok na may pa-curve or hindi siya sharp yung kanto niya. Kasi yun parang laruan yata to nung alagang aso. Something ganyan yung itsura niya. Kaya lang, hindi ko totally talaga ginaya yung itsura nun kasi mas manipis yung katawan nun eh. Yung tinanggal ko na nasa gitna na patatsulok, ayun yung gagawin kong aso. Pero kapag kasi, normal shape na round lang siya, ang plano ko talaga doon sa 3D na aso na character, gagamitan ko siya na rice scrapes bago ko siya itutusok. So, buti na lang, nagkaroon ako ng tabas na ganyan. At least may nagamit ako para doon sa magiging 3D shape na aso. So, sa ganitong mga shape ng cake nga pala, mas mahirap siya or mas matrabaho siya lagyan ng icing. Siyempre, kailangan mo sundan yung curve. Lalo na yung sa gitnang portion na yan. Kahit pabilog yan, as in sobrang hirap niya talagang lagyan ng icing. Hindi mo talaga siya mapapakinis. Or, I don't know kung ako lang, pero for sure, mag-struggle yung baker sa paglagay ng mga icing niyan. Yun, sa gitna na yan, mapapansin nyo. Hindi talaga yan siya ganun mapapakinis. And malalagyan ng icing na pulidong-pulido. Tapos, ayan na nga yung pinaka-final coat niya. Parang siyang powder blue actually yan sa totoong buhay yung pagkaka-blue niyan eh. Tapos, yung sa ilalim niya pa-curve. Hindi ko talaga sinunod yung sa inspo niyan. 'Di ba makapal kasi siya 3 inches yung size niyan. Pero kapag yung sa sample na itsura ng toy niya ba, kala nyo maliit lang siya talaga na pat-pat, parang ganun. Hindi siya ganyang kataba. Kaya lang, ang laki na kasi ng matatabas. Kaya, hindi ko pa din siya nilipas siya ng sobra. Tapos, ayan na nga. So, nilalagyan ko na siya ng pa-curve yung kanyang pinaka gilid-gilid, 'di ba? Sa edge niya. Yun, struggle talaga ako sa pinaka-gitna niyan eh. Lahat yan, pipe icing lang. Wala akong fondant nga pala na gagamitin dito. Kasi nga sabi ni customer is soft icing lang siya. Hindi ko alam, ang fondant ba ay nakakain ng aso? Sabihin nyo naman sa akin o i-share nyo na lang sa comment kung ano to nakakain siya. Kasi wala pa akong idea kung pwede siya sa aso. Basta, mahirap kasi pag sa mga ganyan na mga alaga talaga, hindi talaga ako totally gano'n nag-accept pag mga pang animal consume or pet pang consume na ganyan. Kasi hindi ko alam yung handling ng mga Basta, ang alam ko lang sa ganyan sa vanilla, then less sugar siya, tapos nasabihan ko na wag kainin yung icing. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang bawal maliban sa chocolate mocha. Alam ko bawal talaga sa kanila. Tapos, ito na nga yung mga aso-aso sa gilid. Ginowing ko na din lang yan siya. Hindi siya perfect yung look niyan. Okay lang. Basta, para kasi silhouette or itsura lang siya ng mukha naman siyang aso, hindi ba? Ginaya ko din lang yung sa sample na yan ni customer. Tapos, ayan na nga yung kanyang pinaka-cake, ganyan lang. Tapos sa ibabaw, eto na yung 3D na character. So, medyo madami yung sobra ko sa blue, kaya sabi ko, sige, lagyan ko na din lang ng cover ko. Like, itim kasi yung kulay nung aso. Tapos, balbon siya. So, ito na nga, sabi ko, naku, mag-stain to for sure sa bibig. Tapos, hindi ko nga pala ginamitan niya ng grass tip. Ang ginamit ko lang dyan is, ayan lang, piping bag. Isa-isa ko siyang pinipe kasi nga, sa grass tip minsan, nag-struggle ako doon kasi nagdidikit-dikit siya, 'di ba? Ang dami kong icing na naaksaya. Hindi katulad kapag ganyan na isang na piping tip lang siya or no piping bag lang siya, isa-isa kong pinapipe. Hindi talaga siya nagdidikit. Ayun lang, talagang tiyagaan ka lang mag-pipe isa-isa na ganyan. Hindi ko nga alam kung mukha bang aso tong kinalabasan nito. Actually, mukha siyang daga sa paningin ko eh. Mukhang daga sa kanal eh. Kasi nga, sobrang itim niya talaga. Tapos, wala siyang ganong ibang kulay yung aso. Maliban sa parang mas light lang yung sa part ng nguso at saka sa mata niya, diba? Ayan naman, yung kulay puti na yan. Parang buto yan siya. Tapos, dyan isusulat yung dedication. So, medyo maliit lang masyado yung dedication, diba? Tingnan nyo, hindi ko alam kung mukhang ulo ba yan ng aso o mukhang ulo ng daga. Yung part ng ilong nga pala niyan, pinaulit yan ni customer after ko ma-send yung final design. Gusto niya mas matulis pa yung
yung nguso, mas fluffy pa yung buhok. Pinadagdagan niya ng buhok. So, hindi ko na totally tunlisan lalo kasi baka lalo magmukhang daga. Yung sa picture nga yan, walang dila talaga yung aso. Nilagyan ko lang siya ng dila. Kulay pink yan sa totoong buhay. Maputla lang dito sa video. Diba? Hindi ko talaga magets yung itsura na itong kinalabasan niya. I don't know. So far, or hoping na sana nagustuhan naman ni customer. Ayan na yung final outcome sinend ko kay customer. Then, pina-edit niya or pinadagdagan niya ng ilong. Mas naging detail dyan. Kung mapansin nyo, may butas yung ilong. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!